Magandang araw mga banateros. Ito na nga pag-usapan na natin ang mga mainit na issue sa ating kapaligiran at ang ating bansang minamahal. Yun. Alam mo, iba't ibang mga pangyayari ang naganap nitong linggo na ito. Unang-una, syempre, yung impeachment. Pero tulad nga po ng sabi natin, itong impeachment na po ito ay sa totoo lang ito ay matinding diversion. Ito po ay matinding diversion sa tunay na mga issue sa lipunan. Kaya kailangan nating pag-usapan ang mga issue na nakakaapekto sa bawat Pilipino. Hindi lamang po ito impeachment. Sa totoo lang, wala tayong pakinabang dito sa punyetang impeachment na to. That's the truth. Wala ho tayong pakinabang o mapapala, hindi ho tayo mabubusog, hindi ho mababayaran ng mga bills natin o di kaya madadagdagan ng ating kita through this impeachment. Yan ang totoo. Ayan. Sino lang ho ba ang nakikinabang dito sa impeachment na ito? Walang iba kung hindi yung mga nagnakaw dyan sa flood control. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit, ha? Anong kinaugnayan ng flood control at impeachment ni VP Sara Duterte? Unya-unya, papaliwanag natin yan. Kung ano ang talagang ugnayan na yan. Napaka-importanting maunawaan natin mga kababayan dahil ito ay talaga namang matinding diversion. Alam nyo, kung papansinin ninyo, lahat po ng mga karamihan, ng mga nasa mga congressman na prosecution, sila po ay mga allegedly, di umano, ay nakatanggap ng mga maleta. At yan po ang nagsabi po niyan, walang iba ko hindi po ang mga dating security ni Zaldico. Alam naman po natin, ladies and gentlemen, na si Zaldico ang naging di umanong kolektor daw nung panahon na kailangan ng pera. Hindi lamang po nanggagaling sa flood control, kung saan-saan nanggagaling. Mamaya papaliwanag din po natin yan. Kaya itong mga to, meron talagang kinaugnayan sa isa't isa. Hindi pwede nating ito'y makaligtaan. O di kaya ay ibaliwala dahil lamang po may nangyayaring impeachment. Sa totoo lang eto bibigyan ko kayo ng example. 'Di ba yung sa pangyayari patungkol po dito sa hirit po ni Matibag. 'Di ba yung hirit ni Matibag na kesyo iniimbestigahan etong 2019 SEA Games. Yeah? Kung iisipin nyo na mabuti, iisipin nyo talagang wow. Anti-corruption yung animal na yun. Anti-corruption? Anti-corruption ba yung ganong klaseng pag-iimbestiga? Kasi imagine mo, 2019 pa yun. Inimbestiga na ng ombudsman yung dati na yun. Wala namang. Inimbestigahan na rin ng Kamara? Wala rin. Inimbestigahan ng Senado? Wala rin. Walang natagpuan, tas bigla ngayon, mabubuhay. I mean, sinong tanga ang maniniwala sa ganong klaseng pangyayari? Di ba? I mean, ewan ko na lang kung ikaw ay maniniwala pa sa ganyang klaseng pangyayari. Napaka-imposible di ba? Ladies and gentlemen, pero bakit ganun? Bakit ganun ang tila nangyari dito sa sinasabi ni NBI Director? Alam niyo po kasi, di ba? Wag ho nating kakaligtaan na sa mga pagdinig dito sa impeachment, napaka-importante ng ginagawa ni Cayetano. Bilang abogado, dito nabubuking niya talaga yung mga nangyayari sa impeachment. Kung sino yung nagsisinungaling, booking na booking po nito ni Cayetano. Kaya itong si Matibag, ewan ko kung napag-utusan o baka naman dahil natatakot lang din humarap bilang witness, kaya nagwa-warning siya. Wag mo kong gagalawin, wag mo kong pakikialaman, wag mo kong babanatan, wag mo kong pagdududahan, or itutuloy ko ito.
O, parang ganun ang nangyayari, di ba? Tapos ngayon, keso sinasabi pa na absuelto pa daw yung isa doon, si Vince Dizon, which is, sandali, paano naging absuelto siya, pero si Cayetano, hindi ko sinasabing guilty si Vince Dizon dito pero napaka-obvious Si Vince Dizon, inabsuelto kaagad kahit siya ang merong kinalaman pagdating sa procurement. Si Cayetano, walang kinalaman pagdating sa mga procurement. Bakit biglang si Cayetano pa ang guilty, kuno, at si Vince Dizon pa ang absuelto? O ito, panoorin po natin itong importante ito O, pasok. Itinanggi ng Malacanang na pananakot ang pag-iimbestiga ng NBI sa mga ginastos ng Pilipinas noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Tugon ito ng palasyo sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na pananakot ang imbestigasyon sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng Malacanang, dati na itong issue kaya hindi panggigipit ang imbestigasyon. Kabilang sa sinisilip ng NBI ang 10 bilyong pisong sports center sa New Clark City na hindi naman umano dumaan sa bidding, pinondohan ng insertion sa budget at hindi pa liquidated lahat. Giit ni Cayetano na nooy chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee, wala siyang kinalaman sa pagpapatayo nito dahil ang namahala ay ang nooy President at CEO ng Basis Conversion and Development Authority na si Vince Dizon. Sabi ng palasyo, naimbestigahan noon si Dizon at napawalang sala. Pero sabi ng palasyo, tinan mo inabsuelto kaagad. I mean, simple lang to. Hindi ko sinasabing guilty si Vince Dizon Ang sinasabi ko lang, kung iimbestigahan mo talaga, di ba dapat ngayon wala kang inaabsuelto? Kung talagang seryoso yung pag-iimbestiga, dapat alamin mo lahat. Bakit biglang ang inaalam mo lang yung kay Cayetano? Talagang selective. Napaka-selective. Mantakin mo. Sasabihin mo na, iniimbestigahan mo pero sasabihin mo na kagad na napawalang sala na yan si Vince Dizon. So, ang tingnan na lang natin ngayon si Cayetano. Tapos sasabihin mo, hindi ka namumuliti ka. Animal ka. Napaka-animal mo talaga. Diba? Ito, tuloy natin. Cayetano, hindi raw naimbestigahan. Kinumpirma ng Ombudsman na na-dismiss noong 2021 ang kasong isinampa noon kay Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sabi naman ni Cayetano, kung iimbestigahan ang 2019 SEA Games, imbestigahan din dapat ang flood control scandal. Yun ang importante doon. Kung talaga seryoso kayo sa korupsyon na sinasabi ninyo, bakit hindi ninyo imbestigahan yung flood control? Which is trillion ang nawawala. And eto masama, meron na nga nawala noong 2025. Ngayon, 2026, meron na nawala at 2027 na. 2027 na, meron pang inaabangan na mas malaking budget. Bakit? Remember, election is 2028. Kampanya na yan. Last quarter. Simula na yan. Kasi remember, ang first week ng 2028, ayan na yan. Bakbaka na talaga yan. Pero ang pera ay makukuha, yung perang pang-kampanya ay makukuha sa 2027 budget. Kailan dinidiscuss yan 2027 budget? Para sa kaalaman natin. Ngayon, 2026, ngayong katapusan. Etong katapusang taon, the last 2 quarter, kailangan matapos yan. Bago matapos ang taon, bago mag-December, bago mag-break. So, dinidiscuss yan, October, November. Ito ang problema. Yung impeachment ay aabot hanggang doon sa budget deliberation. So, sa tingin ko talaga, etong impeachment ay isang napakalaking diversion upang makalusot ang budget for campaign on 2027
natatalakayin dapat ngayong last 2 quarters. Tandaan ninyo kasi August. Pagkatas ng August, mabilis na yan. August, September. Yan na yan. August, September, October. Mabilis na po yan. Pa-December na. December, wala na. Holiday ang nangutak ng mga tao dyan. Kahit yung mga politiko natin, nakaprepare na yun sa mga bakasyon nila. So imagine niyo yan ha. Imagine ninyo, etong impeachment aabot pa to hanggang December. So palalakihin nila ng palalakihin yung issue sa impeachment, guguluhin nila katulad ng panggugulo ni Director Matibag. Guguluhin nila yan para ma-distract talaga at hindi natin mapansin yung pagnanakaw na gagawin na naman nila, yung mga insertion na gagawin na naman nila sa 2027 budget na kung saan nandoon kailangan sila magnakaw ng malaki para makapagkampanya sa 2028. Ang tanong, sino ang nangangailangan ng limpak-limpak na salapi? Sige nga, tanongin ko kayo. Sino ang nangangailangan ng limpak-limpak na salapi? Ang kampo ba ng mga Duterte? Hindi. Ang taas ng rating ni BP Sara Duterte. Ang talagang nangangailangan ng matinding-matinding salapi, walang iba kung hindi yung mga tuta ni Marcos, yung mga sunod-sunuran kay Marcos na mga congressman. Sino ito mga ito? Ito yung mga involved sa impeachment, mga prosecution team. Kita niyo na yung picture? Dito makikita mo talaga, kaya naman pala salsal na salsal sila at kakuntsaba nila dyan yung mga pokpok na bayarang media. Yung mga page 3 media ang kasangkot dyan. Kasi sila yung nagsasalsal ng kwento. Sila yung nagpapalaki ng kwento. Sila yung talagang, yung imaginein mo sunod-sunod yung mga balita. Itong tungkol sa 2019 na SEA Games. Imaginein mo, ito po'y nalubog na. Ito po'y ilang taon na. Daig nyo pa yung mga ex nyo na hindi makapag-move on sa inyo. Taon na nakalipas dyan. Inimbestiga na lahat yan. Senado, Ombudsman, Congress, lahat inimbestigahan na yan. Walang nakitang problema. At ang matindi pa nga dyan, mga kababayan, ladies and gentlemen, eto paliwanag ni Cayetano na napaka-importanting maunawaan natin. Uulitin natin yung paliwanag ni Cayetano kasi tinanong ko din ito. Kasi remember, kung maaalala nyo nun, ginamit ito Binatikos ito. At di ba nagsimula yan sa Kikiam? Bakit sa Kikiam? Ang target kasi nun si Cayetano kasi yung sagot ni Cayetano ay hindi yung venue. Hindi yung kung hindi yung pag-organize lang nung SEA Games. Yun lang sa kanya. Kaya nga yung Kikiam kasi pagkain yun ng mga atleta na napatunayan na hindi naman pala Kikiam. Di ba? So, ito yung issue nun. Napatunayang wala din naman palang kwenta. Pakinggan natin ito ulitin natin to. Ay, hindi, sorry. Ay, pangit naman ng putak. Sorry naman, siyempre. Pakinggan natin. Iparinig na lang natin. Kayo na po ang mag-analyze. Pakinggan po natin. Banat. Go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa, I'm referring. Bakit misfire? Ano ibig sabihin ng misfire? Ibig sabihin, sablay. Ibig sabihin ng misfire, yung
pinutok mo, di ba, yung target. Kesa napunta doon sa target mo, napunta doon sa puno, sablay. Ganon yung ginawa ni Matibag. Naturingan ka pa namang NBI, sablay ka pumutok. Ganon na nangyari, sablay. Bakit sablay? Di ba? One, yung sinasabi niyang meron daw issue sa procurement kasi wala daw bidding. Kaya wala pong bid. Hindi ho kasi lahat ng procurement may bidding. Papaliwanag po natin yan. May mga emergency situation na hindi binibid. Kasi nga emergency. Pag binibid mo, tatagal yan. Pag emergency, halimbawa itong SEA Games, emergency to, mabilisan na kailangan ma-approvean. Kaya nga kung papansinin ninyo, kanino binigay ni Tatay Digong yung responsibility ng SEA Games? Di ba kay Cayetano? Kasi may tiwala siya. At take note, wala sa kanyang dadaang pera at ang bidding nasa BCDA. Kasi yung BCDA, sila yung parang in charge noong venue, lugar, nasa ilalim nila. Yung BCDA, yung base nasa, yung clerk, nasa BCDA yan, nasa ilalim. Ibig sabihin, jurisdiction na ng BCDA yan. Parang ganito. Ikaw, nagkaroon ka ng liga. Alam mo yung liga sa basketball, di ba? Yung mga liga-liga. Ikaw yung organizer. Pero hindi ikaw ang may-ari ng court. Ang may-ari ng court yung barangay. Halimbawa, itong barangay Poblasyon. Nasa sela, Poblasyon. Itong barangay Poblasyon, sila lang yung in charge doon sa venue, sa mga kailangan doon. Pero ang organizer, halimbawa, Banateros, nag-organize ng liga. Hindi pa pwedeng sasabihin ko, o iimbestigahan ako ng NBI, sasabihin, yung Banateros, kumita dyan sa basketball court nila kasi pinalitan yung tapaloda, pinalitan yung mga ilaw, kumita sila dyan. Paano sila kikita? Hindi naman sila ang in charge doon. Ang in charge doon ay yung barangay Poblasyon. Nagigets nyo? Halimbawa lang po yan, ha? So, ang in charge po doon sa location, sa lahat, sa infrastructure, ay BCDA. Si Cayetano, in charge lang siya doon sa liga. Organizing lang sila doon sa SEA Games. Kaya talagang sobrang sablay nito ni Matibag. Hindi ko nga alam kung sablay siya, tanga siya, o sinasabi lang niya yan para takutin si Cayetano. Akala niya natatakot si Cayetano. Bobo pala ito si Matibag. Alam mo, Matibag, bagong salta ka lang sa politika. Sa totoo lang, aso ka lang nun ni Kusi. Sunod-sunuran ka lang nung kay Kusi. Oo. Aso lang yan dun sa PDP dati. Wala yan. Ngayon, pagtapak mo si NBI, ang yabang mo na, nauuna yung yabang mo. Yung daldal mo nauuna. Gumamit ka naman ng utak. Ang problema sa'yo, puro kayabang eh. Alam mo yung mayabang lang? Yung mga nasa mga sitcom na puro yabang, wala namang laman. Parang ganyan ka. Puro kayabang, wala namang laman yung akusasyon mo kay Cayetano. Kasi kung iniimbestigahan mo, one, bakit mo kagad binanggit si Cayetano? Two, bakit kagad niyo inabsuelto si Vince Dizon? Iniimbestigahan nyo nga putang ina, ba't ganun? Anong klaseng investigasyon yan? May absuelto kagad. Iniimbestigahan mo, meron na kagad guilty sa'yo. Ba't pa iniimbestigahan? Sana naging huwes ka na lang. Naging judge ka na lang. Sana hindi nyo na lang sinabing iniimbestigahan namin yan. Sana sinabi nyo lang, hinuhusgahan namin yan. Di ba? Tuloy. To Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA.
The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Nako. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But Go my ahead. point, Mr. Chairman, Make my day. Grabe yung sablay ni ano dito, no? Ni Matibag. honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako but on the first day I nodded na. Ayan na po yung kanyang ano, inulit lang natin ha. Grabe kasi alam mo, ang lupit talaga eh. Tingnan nyo, pakinggan nyo naman to si ano, Matibag. Ni NBI Director Melvin Matibag na hindi pinepersonal si Senator Alan Wow. Peter Cayetano sa gagawing investigasyon sa pondo sa 2019 Southeast Asian Games. Sabi naman, Meron po ba naniniwala sa inyo dito na hindi ito pinepersonal ni Matibag? May naniniwala po ba sa inyo? Pwede po ba paki-comment kung naniniwala kayo na ito po ay hindi pinepersonal? Pakilagay nga po dyan, pinepersonal o hindi pinepersonal. Letter A, pinepersonal. Letter B, hindi pinepersonal. Kaya nga, isulat nyo nga, sino kayo naniniwala pa dito? Ewan ko nga kung may naniniwala pa dito eh. Ang tanga na lang naman naniniwala dito. Sobrang tanga ng naniniwala dito. ng senador, may gagawin din siyang investigasyon pero tungkol naman sa flood control. At live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano pa mga sinabi ni NBI Director Matibag kaugnay sa mga pahayag ni Senator Cayetano? Julius, haharap na bilang testigo o huling testigo sa Article 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng investigasyon sa mga naging pahayag ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinagot naman ni Matibag ang buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano na panggigipit lang umano ang investigasyon sa 2019 SEA Games. Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Nanindigan si NBI Gago, sino nagsabi sa'yo natatakot si Cayetano? Ang gago rin ito, no? Ang sinabi ni Cayetano, hindi mo ako kayang takutin. Anong natatakot? Ang layo naman nun. Inamin ba ni Cayetano na natatakot siya? Natatakot ako kay Matibag. Ang sabi niya nga kung dati sinubukan mo kaming tibagin, ngayon hindi mo pa rin kami matitibag. Oo. Di ba? Director Melvin Matibag na walang dapat ikatakot si Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng NBI sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Matibag, mandato ng NBI ang magsagawa ng investigasyon kapag may dumating na reklamo o ebidensya. Sentro ng investigasyon ng NBI ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhilGOC na isang non-government organization o NGO na inatasang mamahala sa operasyon ng 2019 SEA Games. Noong 2019, pinamunuan ang PhilGOC ng nooy House Speaker Alan Peter Cayetano bilang chairman. Yung PhilGOC nga dahil hindi siya na-submit sa audit, ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera because to my initial observation na binigay sa atin, this is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PhilGOC which is na NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Iginiit ni Matibag na fact-finding pa lang ang isinasagawang investigasyon.
Sisilipin dito kung nasa ilalim sa audit at liquidation ang mga gastusin gaya sa uniforme, pagkain, allowance, biyahe at iba pang transaksyon. Pinabulaanan naman ni Matibag ang mga paratang na ginagamit ng NBI ang investigasyon upang takutin o impluwensyahan ang mga senator Obvious judge ba? sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw rin ni Matibag na hindi nasaklaw ng fact-finding investigation ng NBI ang mga aligasyon laban kay Transportation Secretary Vince Dizon dahil naimbestigahan na ito noon at na-dismiss ng Ombudsman. Galing. Hayop. Absuelto kagad. Kanya, maaari pa ring tawagin si Dizon bilang resource person. Tatawagin lang. Tulong ang kanyang testimonya sa paglilinaw ng mga isyong sinisilip ng NBI. Ipinagtanggol din ng palasyo ang NBI sa investigasyon nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang dapat ikatakot kung walang ginawang mali. Hindi rin daw panggigipit Feeling ko si Auntie Clara nag-uutos dito kay Matibag. Di ba? Pareho silang may tama sa ang utak. ginagawa ng NBI laban kay Senator Cayetano. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty? Ayon pa kay Castro, may Guilty nagtungkol kagad? lang daw Kukin ang kay ina nyo? Matibag sa isyu ng korupsyon sa 2019 SEA Games projects. Nangyari raw yan nang makipagpulong si Matibag sa New Clark City para sa itatayong NBI Academy. May tila pasaring din si Castro kay Cayetano. Ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Hindi magagalit at hindi mangangatog. Kahit sa investigasyon ay siya ang maturo. Nang tanungin naman kung may mensahe si Matibag kay Senator Alan Peter Cayetano, anya, walang personalan. Wala naman, pero katulad niya na palagi nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin o ano man. Sagot naman ni Senator Cayetano, magsasagawa rin siya ng investigasyon pero kaugnay naman sa flood control scandal. Yun. Slight lang. Slight Imbestigahan lang. niya yung Southeast Asian Games of 2019. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Yan. Deal? Yeah. Totoo naman, dapat imbestigahan yung flood control. Yun talaga ang issue dyan yung flood control. Hindi ko maintindihan kung bakit ang issue iba, di ba? Ay nako, sino naman to tumatawag na to? Wait lang Chotomate. Naka-live ako, video ko, wait lang. Pasensya na po napasensya na. Nagbibideo ako wait lang. Nagbibideo ako. Wait lang. Sana magte-text muna bago tumawag. Anyway, ito na. Tuloy na natin. Ito pa. Ito. Kasi alam mo, isa sa mga issue ngayon ay pag-usapan natin itong aside from dyan ay yung tax record. Pakinggan natin ito Target ng prosekusyon na mabuksan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang tax record niya at ng kanyang asawa. Magagawa kaya yan tulad ng nagawa noon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Paglabag ba sa karapatan ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng kanyang tax at bank records gaya ng sinasabi ng depensa? O paglalahad lamang ng katotohanan gaya ng sabi ng prosecution?
Dahil ako po ay nagsimula magtrabaho. Mainit na rin itong pinagdebatihan sa isa ring impeachment trial noong taong 2012 laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kinuwestiyon noon kung tama ang kanyang idineklarang yaman, kaya pumirma siya sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ito po, pirmado ko na po. Pero meron siyang kondisyon. Dapat daw pumirma din ng waiver ang mga mambabatas. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Nauwi ito sa kanyang biglang pag-alis sa paglilitis. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Pero Counsel for the defense, will you kindly yes, Your Honor, advise your client to return to the witness stand? I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet. At ang Galit kanyang na. tax records na ungkat pa rin noon. Paliwanag din ay Bureau of Internal Revenue o BIR Chief Kim Henares na tumestigo sa trial, nakasaad sa National Internal Revenue Code of the Philippines ng mga income tax returns na nakalagak sa Office of the Commissioner ng BIR ay magiging bahagi ng public records at maaring mabuksan sa inspeksyon sa utos ng Pangulo ng Pilipinas. Noong mga panahon na yon, pinayagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagre-release ng tax records ni Corona. Ako yung sinupina ng Senado na mag-testify at dalhin ho yung mga income tax return ni Justice the wife, the children. Alam mo nangyari dito, kasi nasa batas na kahit isubpina ng Senate, hindi pwede unless payagan ng presidente. Kailangan mag-sign yung president na pinapayagan niyang buksan yung tax return ng isang tao. Dito, alam nyo ba na si Pinoy talagang wala siyang hesitation. Hindi katulad ni Marcos na nag-iinarte na hindi naman ako utak niyang impeachment na yan. Hindi ako. Wala akong kinalaman dyan sa impeachment na yan. Si Aquino pa nun, si Pinoy nun, talagang inaamin niya na gusto niya ma-impeach si Corona. At pinirmahan niya yan. Pero, etong presidente natin na, ewan ko kung anong nasa isip nito. And the son-in-law, kailangan may isang magte-testify niyan para ma-admit as evidence. Ngayon, tax records naman ni Vice President Sara Duterte ng kanyang mister at kanila mga negosyo ang gustong maungkat sa kanyang impeachment trial. Bagay na tinutulan ng defense team ng bise dahil labag-an nila sa batas at labag sa karapatan ng bise sa due process. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Ayon sa ilang abogado, tulad noon, nasa kamay din ng Pangulo kung magagamit itong ebidensya. So, magsusupina ho siya kay Commissioner ng BIR. Ngayon, ang Commissioner ng BIR, susulatan niya ngayon ang Presidente na meron ho ako natanggap na supina. Pahingi ho ng authority nyo na pwede kong i-release. Kasi kung hindi nyo ako bibigyan ng authorization, hindi ko pwedeng i-release. Gayunman, pinag-iisipan pa ng prosecution kung kailangan pa ba talagang gambalain ang Pangulo. Legal strategy po yan. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive. Sabi naman ng Malacanang, wala pang request kay Pangulong Bongbong Marcos para sa isang authorization. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request. Bukod sa tax records, pinapasabi na rin ng prosecution ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council ng mga confidential din.
Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naaayon sa batas. Wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, when we're trying to obtain evidence, procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules. Sa Lunes ito, inaasang dedesisyonan ng senator judges. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sakaling magbotohan ang mga senator judges kung ipapasabpina ang financial records ng bise, simple majority lang na mga dumalo ang kailangan. 21 senador ang nakadadalo sa trial ngayon, kaya 11 boto ang kailangan. Sinusundan kasi ng korte yung previous rin na nangyari sa Corona trial. Nag-issue ng subpoena ang korte kay Commissioner Kim Henares. I'm sure itong fact na to will be brought up as well by the senator judges or the parties pagdating sa Lunes. Kung ipasabpina nga ng impeachment court ang financial records ni Duterte, maaari bang dumulog ang bise sa Supreme Court para pigilan ito? Karapatan po nila yan. Everybody has a right to question. It is the part of due process. They can of course question. We cannot predict how the Supreme Court decides. May nagsasabi na hindi pwede dahil sole power to try and decide on all matters about impeachment ang Senate as impeachment court. Meron naman school of thought na nagsasabi na parang pwede kapag maipakita na merong grave abuse of discretion. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ayan, kaya. Ayan, ang ganda. Eto, mga kababayan, simpleng-simple lang. Sana, magsalita na etong Marcos na to. Ano, gusto mo ba talagang buksan? Tapos ang usapan. Para malaman ng tao na ikaw ang punot dulo nitong impeachment. Ang ginagawa kasi nito ni Marcos, naglilinis, naguhugas kamay siya eh. Na ayaw niyang sabihin na siya ang pasimuno nito, pero ikaw talaga. Ang problema kasi, alam mo kung bakit. Dito, ayaw niyang aminin kasi madedetermine ng taong bayan through the defense na the reason why gusto mo ma-impeach si BP Sara Duterte kasi kinikriticize ka ni BP Sara Duterte. Kaya dito tinatrap si Marcos eh. Trap siya dito eh. Pag pinirmahan niya yung pagbubukas ng BIR ni BP Sara Duterte, para na rin niya sinabi, oo, ako ang may pasimuno niyan. Paano ngayon? Anong implication nito? Ang implication nito, simpleng-simple lang. Dahil si BP Sara Duterte at ang mga Duterte ay kinikriticize ka, kaya mo gustong impeach si BP Sara Duterte. At si BP Sara Duterte ang pinaka-contender sa 2028 at ikaw wala. Wala kang batang matino na lalaban kay BP Sara Duterte, kaya gusto mong patanggal. So, to be able to understand the crime, kailangan mo ng witness. Witness tuloy. ng motive. Ito, mai-establish yung motive na gustong patalsikin lang ni Marcos. Yun, si Pangulong BP Sara Duterte. Alam mo, meron tayong pag-uusapan, ha? Pero uminom muna tayo. Ito, matindi ito. Napakalupit ito. Panoorin muna natin bago ako magpaliwanag. Ang tawag dyan ni Heraclitus ay 2,000 years ago. Sabi niya ay, character is destiny. Mukhang yun yung kanilang character eh. Dati pa naman ganyan si Alan Peter. No? Nag-enjoy siyang pakinggan yung kanyang sarili. Hindi ganun karami yung ganun eh. Tapos, ang problema na wala si Marcoleta, wala siyang katagti. Sorry. Hindi yan. Mali. Bakit ganun? Mali yun na-download ko. Yung pangit kasi nito eh. Kaya tuloy mali-mali na-download ko. Pagpasensyaan nyo na ha. Mabilis lang naman ito. Alam mo, kasi ngayon, issue yung, di ba yung kesyo, sinabi ni Robin na komunista siya. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ibig sabihin nito. Kasi, alam mo, kahit ako nung una, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Robin na komunista siya. Alam mo, minsan kasi, pag malalim kang tao, malalim na tao kasi ito siya Si Robin, pag nakausap nyo, napakalalim na tao nito.
sa sobrang lalim na tao nito, para rin ito si Baste. Alam yung kasaysayan. Alam nila yung kasaysayan ng mga merong pinaguhugutan. Eh minsan, pag tanga ka, totoo naman pag tanga ka, iniisip mo, nakakatawa si Robin kung ano-ano sinasabi. Pag tanga ka, ganun ka Wait lang. Kahit Yan, panoorin nagpapahinga natin na, retired na si Angel Locsin, hindi niya naiwasan na mag-comment. Yes. Robin Hood. Alas 10 ng umaga. Ako naman, nung pinapanood ko si Robin, munti ko nang hindi kayanin Nagsimula siya sa Romanov, tapos nag-end siya sa komunista siya. Tanga ka kasi. Hindi ko, nahirapan ako i-connect. Mula sa tao. Ganito katanga tong taon to. Nahirapan daw siyang i-connect. Ako magko-connect ha? Ako magko-connect. Relax ka lang. Mahina ka kasi. Ni Bongbong. Mula doon sa, lagi kong binabanggit, nagsimula yung Romanov kay Baste doon sa rally sa Davao noong January 2024. Nagulat ako na meron palang Romanov Project. Laban sa mga Duterte. Sa kanila nagsimula yun Kanila yun threat sa mga Marcoses. Sabi ni Alan Peter, warning lang daw. Meron daw difference ang warning at saka ang threat. No? Katulad ng sinabi rin ni Alan Peter na yung threat ay threat lang talaga kung na-consummate yung. Eto. Una-una ito. Sabi niya, hindi daw niya makonek yung Romanov doon sa komunista. Ganito, tapos pinagtawanan niya pa. Yung mga anchor naman, tumawa pa. Pare-pareho talagang tanga ito mga ito Hindi, isipin mo parang ganito yan May isang nagpunta sa sabungan, may daladalang bibe. At yun ang ginamit niya kasi mas malaki daw yung bibe niya kaysa dun sa manok. Lalaban ko to. Mas malaki to, hindi to mapapatay. Tanga na nga yung nagdala ng bibe. Alam mo pa nangyari? May tumaya pa dun sa bibe. Parang yung mga anchor. Tanga na nga yung komento nung kanilang ini-interview, tumawa pa sila. Kunwari naintindihan nila. Hindi nila maintindihan kung ano yung Romanov na yan. Ganito yan Ipapaliwanag ko lang sa inyo. Itong Romanov na to, ito yung royal family na namumuno sa Russia noon ng 300 years. Okay? Ngayon, ang kanilang huling pinuno, si Nicholas II. Hindi si third, si Nicholas II. Okay? Ngayon, nagkaroon ng pag-aaklas. Hulaan ninyo kung sino nag-aklas. Mga komunista. Nakulong ngayon itong pamilya. Yung si Nicholas II, yung asawa niya, at 5 pa niyang anak na kulong. Nung pagkakulong na yon, dinala sa basement nung mga komunista na yon. Dinala sila sa basement. Pagdala sa basement, pinatay sila. Kunwari lang i-interviewin pero pinatay sila. Okay? So sa pamumuno yan ni Vladimir Lenin. Yung hindi si Lenin sa pamumuno nung Bolshevik communist. So nilipat nung sa bahay at inilagay sa ilalim at pinatay. So ano nangyari? Ito kasing Romanov o yung family itong si Nicholas II. Okay? Yung pamilya na namumuno nun, lumalaban sa mga komunista. At pinatay sila ng komunista. Yun yung sinasabi ni Baste. Ang hindi ko maintindihan, anong hindi niya maintindihan ng connect down ng komunista dito sa Romanov? Tanga ka ba? Bobo ka ba Anong klaseng political analyst ka? Stupid ka talaga Hindi mo alam na yung Romanov, ang nagpapatay dito kay Nicholas II at buong pamilya niya ay walang iba kung hindi mga komunista. So yan yung sinasabi ni Baste, yung konteksto ng speech ni Baste noon, na ngayon nakikipagkuntsabahan ka sa mga komunista dyan sa kamera, pero one day, sila ang papatay sa'yo. Maybe literally or figuratively. O figure of speech. Ibig sabihin, ganito yan. Ang kinakampihan mo ngayon at ginagamit mo para usigin, ito yung konteksto ng sinabi ni Baste kasi tanga nga ito, walang alam. Sinasabi, nakipagkuntsabahan si Marcos sa mga komunista.
ginamit niya yung mga makakaliwa upang i-impeach si VP Sara Duterte. Remember, the impeachment start with this left communist in the Senate, the Congress. So sila ang ginamit ni Romualdez, ni Marcos upang ma-impeach si VP Sara Duterte. Ngayon, pag na-impeach si VP Sara Duterte, baka ma-Romanov operation ka. Ano yun? Yung Romanov operation na yun, baka patayin ka ng mga komunistang kinampihan mo. Maybe hindi literal na pagpapatay, pero baka traidoring ka niyan kasi ugali ng mga makakaliwa yan. Ever since in the history, ganyan sila eh. Pagpapatalsik kay Erap, kumampi kuno kila Gloria. Pagpapatalsik sa mga Marcos noon, kumampi kuno sa mga liberal. Pero noon namuno na si Cory at saka namuno na sa Pinoy, inaaway na rin nila. Kasi nga, ang mga NPA at makakaliwa at mga komunista, traidor yan. Sila ang pinakamahirap. Mabait lang yan. Pagkakausap mo, kung tsabahan tayo, banata natin ng Duterte. Pagkampihan natin, i-impeach natin. Pero pag na-impeach na yung malakas, alam nilang mahina si Marcos eh. Alam nila na mahina ito si Marcos that they can do it anytime. Kaya nilang pabagsakin ang mga Marcos. I'm not saying to kill, but pabagsakin in terms of propaganda, changing the government. Remember, etong mga komunista na to, hindi sila nandyan sa gobyerno to serve. This communist wants to change and rule the government of our country. They want us to be a communist. Sige nga, tanuhin kita ngayon. Tanga talaga itong political analyst ng Llamas na to. Anong sasabihin mong walang kinaugnayan yung Romanov sa komunista? Nag-aral ka ba ng history? O bobo ka lang talaga? Tanga-tanga mo. Talagang may kinaugnayan ng Romanov at sa communist dahil yun ang pumatay sa kanila. Anak ka ng bobo talaga, oh. Tapos tatawanan niya. Tingnan nyo, anong connect? Tingnan ninyo. Kahit nagpapahinga na, retired na si Angel Locsin, hindi niya naiwasan na mag-comment. Yes. Robin Hood. Alas 3 ng umaga. Ako naman, pinapanood ko si Robin, munti ko nang hindi kayanin eh. Nagsimula siya sa Romanov, tapos nag-end siya sa komunista siya. Hindi ka nahirapan ako i-connect. No? Mula sa tanga ka kasi. Kaya ka nahirapan, tanga ka kasi. Yan ang totoo. Eto, punta naman tayo ngayon, ha? Baka kasi akala ninyo, walang kinaugnayan. Eto, kinunik ko na, di ba? Nakita nyo na, yung Romanov, pumatay dun sa, Romanov is the family. Para bang Marcos, ganon. Tapos yung anak na. Kaya nga, perfect yung pagpapaliwanag ni Baste doon sa speech niya. Okay? Etong huling pinuno nila ng Romanov family o royal family ay si Nicolas Torre. Hindi. Si Nicolas II. At pinatay ng komunist. Ngayon, bakit hinirit ni Robin Padilla yung komunista? Nasabi niya, communist siya. Papakita ko sa inyo. Ito yung paliwanag ni Robin tungkol sa komunista. Okay? Ayan. Basahin niyo muna. Para lang mas maintindihan niya. Ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi yan. Kasi minsan, etong mga... basahin natin yung... ito. Saan ba yan? Wait lang. Hindi ko makita. Hindi ko mabasa. Kailangan ko lakihan. Ito. Yan. Ang iukol ang komunismo kay Karl Marx ay maaaring iugnay sa pagsunod ni Vladimir Lenin at Mao Zedong. Okay. Sino yung mga yan? So, yung pinaka noon, si Karl Marx. Ang sumunod, si Vladimir Lenin. Sino si Vladimir Lenin? Siya yung pumatay doon sa Romanov, di ba? Yung si Nicolas Torre. At si Mao Zedong, sa China naman yon. Sila ang ama ng Leninism at Maoism.
Okay? Itong komunismo na ito ay mga pamaraang armas at digmaang pinatunayan ng kasaysayan. Ibig sabihin, this communism style of communism ay yung pag-aano ng armas. Okay? Itong komunismo na ito, pagmaraang armas at digmaan ng pinatunayan ng kasaysayan, ang civil war at pagpaslang sa Tsar ng Russia, which is yung si Nicholas ng Russia, at ganun din sa civil war at pagtanggal ng Communist Party sa Kuomintang National Party, the Cultural Revolution of China. Medyo magulo lang kasi magsulat ng konti si Robin pero ibabaliwanan ko. Nang kumalat ang dalawang Marxist communism na ito sa Pilipinas. Yan, kumalat yan. Yan, ang ano nila, sila Joma, naging malakas ito at naging batayan ng martial law. Di ba? Hindi nagtagal ay nagkaroon ng pagdududa sa hanay nito at sila ang nagpatayan, itong mga komunista na to. Dahilan para humina at magkawatak-watak. Remember, di ba? Kaya nga meron din na naalala ninyo, nagkaroon ng problema yung akbayan at anakbayan na dati supposedly magkakasama yan at naging socialism na lang daw yung kanilang paniniwala ng akbayan compare sa anakbayan na komunismo. Ang paniniwala. Naging malakas ito, naging batayan ng martial law. Hindi nagtagal nagkaroon ng pagdududa sa hanay nito at sila ang nagpatayan dahilan para humina magkawatak-watak. Itong armadong komunismo na ito ay 50 years sa ating bansa. Napakaraming buhay na nawala. Una, mga kabatang estudyante na himok na mundok. Hindi na ito ang komunismo na aking tinutukoy. Bakit? Ang komunismo na yon ay panahon pa ni Komandante Che Guevara ay hindi na napairal. Dahilan para bumagsak ang komunismo sa Russia at maging capitalist economy na rin ang China. No? Tulad na napunta namin, naranasan namin yan. Although they are a communist, di ba? Pero ano na sila, open na sila, economy nila. Iba na, capitalism na rin. Ang sinasabi ko na komunismo, yung prinsipyo ay hindi ang komunismo na ito na dati kong pinaniniwalaan. Ang komunismo na aking sinasabi ay ang lolo ng komunismo ni Karl Marx. Ibig sabihin, ang nangyari kasi through the years na bago ang komunismo. Pero iisa ang thinking nung klase ng pananaw ng Karl Marx na sinasabi niya. Ano yon? Sharing together. Pagsasama-sama ng pagmamayari upang tulungan yung society. Okay? Yun yung sinasabi niya. Pero nabago yan throughout the time at nagkaroon na ng pag-aarmas. Bibigyan ko kayo ng halimbawa niyan. Yan po ang mga unang Kristiyano at unang mga Muslim na nagsagawa nito sa Madina. Ang tawag po dyan ay sa kanila ay Christian Communism at mga Muslim. Muakat system. Ito po ang tunay na socialist at communist practice. Explain ko na mabuti. Hindi ko ma-explain yung sa yung sa pamamaraan nung sa mga Muslim kasi hindi ko naman ayoko magmagaling doon. Hindi ko po alam yun. Hindi ko kabisado ang kanilang libro. Hindi ko naman mapapaliwanag yon dahil ang alam ko lamang po doon, meron din silang sistema na kung saan nung nagkaroon ng ano man tawag mo dito, nagkaroon ng pagbubukod ng mga kapatid sa pagitan ng mga migranting Muslim mula Mecca at tumulong sa kanila sa Medina. Ibig sabihin, nung mga Muslim, meron silang mga grupo na tinulungan at pinagsama-sama nila yung pera nila. Hindi ko na alam ang details doon. Itatabi ko na ho yun. Pero isa yun sa sinasabi ni Robin Padilla na pagdating sa style ng komunismo noong unang panahon na maayos pa. Pagsasama-sama ng pagmamayari para makatulong. Punta tayo ngayon sa Christian communism na tinatawag. Yung prinsipyo ng pagsama-sama. Alam nyo, yan ay nasa scripture. Acts 2, verse 44 to 45. Ano yan? At saka sa Acts 4, verses 32 to 35. Ang lahat na sumasampalataya ay magkakasama ang kanilang mga ari-arian. Ay para sa ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at pag may-ari ay binahagi lahat yun sa pangaay ng
pangangailangan ng bawat isa. 'Di ba lagi kong kinikwento ito? Ganito rin yung ginawa ng KOJC. Meron silang hindi ko kabisado ang talagang sistema nila, pero ang kayamanan ng bawat nasa kingdom ay pinagsasama-sama at yun ang didistribute. Yung ganung klase ay yun yung nauna pa nga ang Christian communism kesa doon sa kay Karl Marx. Pero ang prinsipyo nun, pagsamasamahin ng pera. Kung maaalala ninyo sa Acts, meron niyang napatay. Alam niyo ba yon? Merong mag-asawa na ninakaw, hindi nila binigay yung kanilang kinita. Isipin niyo to panahon nito ng Acts, yung Kristyanismo ng mga disipulo, pinagsasama-sama nila ang pera nila. Walang, ibig sabihin, commonwealth ang tawag doon. Sama-sama. May kinita ka, nagbenta ka. Yung kita mo, hindi mo itatago. Pambibili mo ng pagkain, hindi. Ibibigay mo ngayon to. Sama-sama. Alam niyo nangyari doon sa hindi nagbigay? On the spot, namatay. Nasa Biblia yan. Nasa Biblia yan. Yun yung sinatawag na Christian communism. Yan yung sinasabi ni Robin. Na siya ay dating komunista. Yan yung kanyang pinaniniwalaan. Yung pagsasama-sama ng pagmamayari upang matulungan ng bayan. Eto, ano ba nangyari? Bakit nabago yung prinsipyo na yun at nag-armas? Remember, the same thing what happened to Christianism. Tandaan ninyo, Christianism started with Christ. Of course, kaya nga Christian Nagsimula yan kay Kristo. At ang nagpatuloy niyan, ang disipulo. Pero nagkaroon ng branches yan. At nagkakataon, sa bawat branches, merong naliligaw. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino-sino yung mga naliligaw. Kasi it's going to be a big issue. Pero marami yan ng kanya-kanyang klase ng interpretasyon ng Christianism. Roman Catholicism, Protestant, Baptist, Methodist, Full Gospel. Iba-iba, nagkakaroon ng branches. Even doon sa mga Full Gospel, nagkaka-branches pa din. Kaya nga, importanteng sinabi ng Biblia na dapat lahat ng teachings ay tatanggapin nyo lamang kung ito'y nasusulat. Pag hindi nasusulat, hindi nyo dapat tanggapin. Kaya nga merong Bereang Christian. Yung Bereang Christian, kahit sino pa ang magdala ng salita ng Diyos o salita ni Kristo, titignan nila. Hindi sila naniniwala doon sa basta lang pinrich, okay na. Hindi, kailangan nilang tingnan sa Biblia. O yung time na yun, yung Old Testament at yung mga sinulat po ng mga disipulo. Yung mga nakasaksi kay Kristo. But eventually, may mga humawak ng armas, naging extremist, naligaw. Yun yung nangyari din sa communism. Nung una, maganda sana ang hangarin ng communism kasi same lang din ang ginawa ng mga disipulo. They share their wealth, pinagsama-sama ang pera upang yung society umunlad. Ang problema, dahil siguro sa pera, hindi natin alam, nagsangay-sangay, yung iba humawak ng mga armas, nagpatayan. Naintindihan nyo? Hindi yun ang tinutukoy ni Robin dyan sa statement na yan. Hindi siya communist na yung gusto niya yung maghawak ng armas. Ang gusto niya yung tinutulungan yung mga tao, yung mga nasa baba. Yun ang sinasabi niyang klase ng communism. Pagtutulungan sa komunidad, pagbabahagi ng pangangailangan, hindi sakim sa ari-arian, pagpantay-pantay at malasakit. Walang mayaman, talagang tutulungan ng lahat. Yun ang gusto ni Robin. Ngayon, tanungin ko kayo, anong kinaugnayan doon sa Romanov? Simple, yung mga naligaw sa salitang communism o yung mga naligaw ng ideolohiya ng communism, sila ang pumatay doon kay Nicholas II. Na yun ang pinuno ng Romanov royal family at that time. So may kinaugnayan. Bakit sinabi ni Robin? Sinasabi ni Robin kasi naiintindihan niya yung salitang communism. Kaya niya inexplain doon sa
sa witness nung time na yon. Ano ba ang konteksto nung sinabi ni Baste yung Romanov operation o yung Romanov na baka ma-Romanov ka kay BBM? Kasi nga, again, marami ang naligaw na komunism na humawak ng armas at mga traidor na ginamit ni Bongbong Marcos para usigin si BP Sara Duterte na maaaring traidorin siya one day. Yun yung punto. Kaya may kinaugnayan, huwag kang tangal-yamas. Ang problema, mababaw na nila lang to si Llamas. Ang alam lang nito, tumawa. Pag hindi niya na alam, tatawa siya parang si Marcos. Di ba ang bobo? O sige, tanungin ko kayo. Ano kinaugnayan na Romanov sa komunismo? Alam niyo, sigurado sagot. Bakit si Llamas tinawanan niya? Alam niyo kung bakit? I-google niyo kung saan galing si Llamas. Google niyo! Saan? Anong grupo siya galing? Di ko nasasabihin. Kasi tatamaan yung grupong pinaniwalaan niya o sinamahan niya. Hindi ko alam kung kasama niya pa hanggang ngayon yun. Tatamaan doon sa bitaw ni Robin Padilla. Wala ka pala eh. Kala mo lulusot ka sa akin, animal ka ha. Ang meron ka lang ngipin. mali. Sorry, hindi ngipin. Meron ka lang media. Nakakampi mo. Pero hindi ka lulusot sa Banateros, lalong-lalo na kay Banat Bay. Hindi ka lulusot, Brad. Hindi ka lulusot. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Ako po si Banat Bay, ang Banateros ng bayan. Salamat po.